Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Good news mga kabibig! Nakarating na ang bunsong kapatid ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Bong Duterte at dinalaw niya ang kanyang kapatid sa ICC. Yes mga kabibig, itong video na ito ay interview ni Harry Roque, ni Attorney Harry Roque, at nagsalita at nagbigay ng impormasyon ang kapatid ni Pangulong Duterte na si Bong Duterte kung ano ang nararamdaman ni Pangulong Duterte nung nalaman niya na nanalo siyang mayor sa Davao City. Nung nalaman niya na konti lang ang pumasok sa PDP laban. Ano kaya ang emosyon ni Pangulong Duterte? Umiyak ba? Nagalit ba? Ano ba? Um, Sad sa resulta ng eleksyon? So, ano ba? Magkaroon ba ng oath-taking sa ICC? Well, sabi naman ng COMELEC, hindi haharangin ang proclamation sa pagka-mayor ni Pangulong Duterte. Pero yung oath-taking, hindi pa nating alam. Baka merong order na ilalabas. Sabi naman ng COMELEC, wala pang order. Pero ano ba yung wala pang order? So, are they expecting na merong order galing sa taas para hindi makapag-oath si Pangulong Duterte? Kung makapag-oath si Pangulong Duterte, this is the first time in history na isang nanalong mayor ay nandun sa ibang bansa at doon siya mag-take oath. Nako mga kabibig, panoorin natin yung interview ni Attorney Harry Roque at ang mga pasabog ni Bong Duterte, kapatid ni Pangulong Duterte. Oh, grabing mga pasabog kabibig. Nagalit ba si Pangulong Duterte sa sambayan ng Pilipino dahil hindi nag-block voting for PRRD's Duterte? Hindi natin kabibig ha. Ito na. Ng detention facility ni Mr. Bong Duterte. Siya po ang bunsong kapatid ni Tatay Digong. So, Sir Bong, kamusta po si Tatay Digong? He is doing well. Medyo malungkot lang because he cannot kwan yung sa outside world talaga ano nangyayari. So I have to brief him about the election, the outcome of the election, both the local and the national. And very happy na I told him you got a very overwhelming vote as mayor of Davao again. So masayang tayo. Ano po sinabi niya in particular? Doon sinabi niyong tambak ang kanyang panalo. Ako ang nagsalita ko sa kanya kasi kung grabe yung outcome yung number of votes mo kaysa yung opponent. Alam. At saka ang Vice Mayor Paseren, including si Congressman Pulong, and yung anak niya si Omar, also won the congressional seat sa 2nd District. And of course, Congressman Unga won sa 3rd District. Ano pong sinabi niya? Yung sinabi niyong overwhelming ang victory. Nakasmile. Nakasmile. Ngayon, yung ano po, yung 5 na pumasok na inendorso natin para senador, ano pong sabi niya? Medyo doon nakuhan siya kasi sa senator, sabi ko kasi may mga twist na natutuan, iba na nag-support ka sa kwan. Pero sabi ko, overall, do not... Nadismaya pala si Pangulong Duterte. Rinig nyo ha? Nadismaya si Pangulong Duterte. Hindi kasi kayo ang bumoto sa PDP laban. Di ba yun lang talaga ang hiling ni Pangulong Duterte na botohan nyo ang PDP laban para sa anak kong si VP Sara. So, yung iba, ang nakapasok lang, 5 lang, no? Si Bongo, si Bato, Marcoleta. Ito yung original PDP laban. Yung Camille Villar at Amy Marcos, iyon ang panghuling inendorso ng PDP laban. Pero ang original na PDP laban talaga, si Bongo, si Bato. Itong si Marcoleta, ano lang, parang na-adapt lang to. Dalawa lang talaga to sum it up ba, kung intindihin mo talaga, dalawa lang talaga sa original PDP laban ang nakapasok. Natural,
nadidismaya si Pangulong Duterte. Baka itong pagpakulong nila kay Pangulong Duterte, no, isa na itong strategy ng kalaban na kung mabigyan ng chance si Pangulong Duterte na mangkampanya ng Pilipilaban, of course, alam niyo na mangyari, the more people will vote for Pilipilaban. Let's continue. Worry because I think, naman, ang support din nilang kay VP Sara. So, O yung pinasabi ko po sa kanya na safe na sa impeachment si VP Sara dun sa 6 na sigurado nating kakampi at 6 pa na pagpipilian pa dahil ang kailangan na lang natin ay 2 para hindi na matanggal si VP Sara. yeah, well, I think para din sa ating, really overall nangyari sa national alas natanggal yung mga, alam mo na, yung sa Congress. Mga bullshit, So, mga WAD committee. So I think yung mga opposition yung iba, I think they will think patapay. Kung ano yung noon, it cannot go that way. So there's a big chance na ang support with Sara. Nasabi niyo ba ho na yung Abante na nagpapanggap na anak ng Diyos ay natalo? Nasabi niyo sa kanya na natalo si Abante. Ano sabi niya? Ikinuto ko kay PRRD lang, sabi ko, lahat yung mga yung hinarap mo sa Quadcom, sabi ko walang lumusot. Sabi niya, gano'n ba? Tawa siya ng tawa. So high spirit siya dahil doon sa resulta ng eleksyon. Wow. Ngayon, ano pong mga request niya kung meron man? Okay, ang sabi niya sa akin, paglapas ko daw. Again and again, I would like to thank all those who supported him, moral support, all yung lahat na dito na, because I told him na merong mga tao sa park, nagkakontrol. Sabi niya, ganun pa. Sabi niya, parang from the bottom of his heart, talagang papasalamat sa buong nagsusuporta sa kanya, not only dito sa park, worldwide, pati sa Pilipinas. At ang sinabi lang niya, hindi niya makakalimutan ito. Parang utang na loob niya sa media. Napansin ko po, hindi yung daladalang labada niya. Naglalabad na ba siya on his own? Kinuhaan ko sabi ko sa guard na nagbabantay, sabi ko, I'm here to get his laundry, pero parang sinabi mo lang, laundry. So, hindi na ako nag-insist. Pero ayaw mong maglaba no? Ganon. Pero, ayan, he's okay. I spirit that. Sir, can we ask question as well? Yes, now, please, Sir, questions. Is Mayor Duterte aware na nananalo talaga yung dear friend niya na now Senator Attorney Rodante Marcoleta? Yes, I give him all the Information. because hindi na natin masabi na kasi hindi pa ito official. But I told him na yung the counting went more or less ganito na lumusot. So in a way masaya. Masaya talaga. Lalo na sa Davao na lahat ng kuwan niya lumusot. Walang kabila. Tapos sir, ilang months mo nang hindi nakita si former president? Ako? Yes po. Pagpunta nila sa Hong Kong, Okay. kasi was suspected to from Hong Kong. Yeah, so, back to Okay. Sir, can you also ask what your feelings were nung nakita mo for the first time si PRRD ay Mayor Duterte? Mayor na talaga siya ngayon. Yes. Siya, I mean, he's a little bit detached kasi nga kasi, wala siyang kuwan sa outside world. So, kailangan pag nanyan, whoever will be sinong susunod, we have to brief him ano nangyayari sa outside world. Kasi sinabi ko, pwede ka ba may cellphone? Sabi ko, pwede kita bilhin na yun. Bawal. So, wala, isolated siya. But yet, kung maprentuhan mo na siya, magkuhan mo. How about you, sir, personally? Meron ka bang special emotions or feelings na nung nakita mo siya? Ako? Of course, yeah. Pero, ang kaso na, we will leave it to the lawyer.
Sir, masaya na si tatay sa good news na mga pinag-ano mo, sir. Mga good news na hinatid mo today. Masaya si tatay. Oo, masaya. Nagkapos dito, So, sir. pagkita nga niya sa akin, Inasahan ka ba niya? Nasabi ba ni Kong Pulong na kayong papalit? yeah. Actually, before pa, nagkwento na kami ng Pulong. Kasi nga, because, the election. So, they have to go back, pag-usapan na for the meantime, na busy sila sa kwan nila. So, it's my time to watch over him. So, siguro, kung whoever comes here na, si Pulong ba, o si Sara, o sino sa mga anak na, ako naman. Oo. Meron ba kayong estimated time na pagbalik niyo sa Pilipinas or estimated na may papalit sa inyo rito? Antayin namin sino mga anak na papalit. And then from there, kasi nandito na lang man din kami sa Netherlands, balita ko, malapit lang ang Belgium, malapit lang ang Germany. So, kung sino yung papalit, sasabihin ko, bago kami umuwi, papasa na lang. Meron pong malawakang pagtitipon ng mga Pilipino. Una-una, may marcha po dito sa Dahig sa 17 at meron pong pagtitipon sa 24 at inaayos yung selebrasyon para sa birthday ni VP Sara sa 31, no? Sana po nandun kayong manguna doon sa mga marcha. Ano is gonna be 17, 24, 31. Lahat po tayo, sama-sama po tayo dyan. In fact, I mentioned that to him na magkakaroon ng rally. Kung nga, sabi ko nga, alam mo ba, araw-araw, nag-uwisita sa'yo dito, iba-ibang lugar. Doon talaga sa harapan, sabi ko na, guguluhan ng kuhan, kaya pinalipat kami. Sinabi nyo ni King San, walang iwan sa kanya, palaging may tao rin. Correct. Yeah. Oo. And it's very grateful talaga. Yung health naman niya, sir, okay. Meron ba siyang special request na dati kasi pagkain, meron ba siyang binanggit na pagkain ngayon? Yeah, yun lang ang kinuha ko. Sabi ko, any food that you would like, or one. Pero na ako yung words is not Bawal eh. Bawal. Saka isa pa kanina, because yan pagpasok ko, I have to divest all my, wala akong dala, cash. Yung nagkikwentuhan na kami, sabi niya, may pera ka kay bilihan mo ako Coke. Okay naman. Ang kogsiro ni tatay. So, lang, tapang vodka ko. Pagbalik ko, bayaran lang. Wala akong kasabi ko. So, nung nakausap kong vodka, paano yan? Ang mga kwan dyan, wala silang cash. Kagaya nyo, si Kwan, mag-request ng Coke, wala akong cash. Sabi na, next time, can do niya credit card. So, anong request niya? Meron mga vending machines. Ako na. Meron naman vending machine. Iwanan nyo na ng credit card, turuan nyo paano gamitin para makabigay ka sa bawal din. Doon sa visiting area. Maraming restriction. Kailan po susunod yung bisita uli? I'll be back this Friday. So abangan po namin ang balita uli sa Same Friday. time. Pero minsan Kasi po, I cannot, hindi ako pwede mag-dicta kung kailan ako mag-visit. Sila yung Sa facility nila, policy nila. So, yun, twice a week ako pwede. So, Sir Bong, marami po kasi mga Pilipino nagtitipon-tipon dito sa Europe, nagpapakita ng suporta. So, kung hindi po pumapatak ng araw ng Tuesday and Friday na araw ng bisita nyo, pwede nyo rin sila puntahan, no? Pwede. Sama tayo. Kung ano yung supportahan ninyo kang PRRD, of course, nandito din ako. Ay, salamat, sir. May katanungan pa? Our family, very grateful. May katanungan pa? Ang tawag dito sir sa, di ba, di ka allowed to call ang pamilya ni tatay, di na? Before, allowed man. Video call? Video call? I don't know, probably Si BP lang. ang arrangement niyan with the lawyer. Si BP. Pero kami wala talaga. Okay. Palakad na ako doon, pati jacket, nanginginig. Pangit. Sir, okay na yung biyahe, sir, ha? Kararating nyo lang po eh. Kanina lang. Opo, okay lang po kayo, walang jet lag.
Wala pa. Wala pa. By the way, sir, Pa yan. Netherlands. Mamaya. Mamayang gas. Welcome sa cold weather. Mainit to, pero malamig pa rin. Any more questions? Salamat. Okay, thank you po. On Friday muli. Okay. Yeah. We'll be here Friday. Same time back. So sa 17 po 17, 24, and 31. Okay. Thank you po. Pag-mention ko sa kanya. Video? Contact mo. So yun po kabibiga, ang latest update ni Tatay Digong at ang pagpunta ng kanyang bunsong kapatid na si Bong Duterte at kung ano ang ignalita ni Bong Duterte hinggil sa eleksyon sa Pilipinas. At ang tanging hiling pa lang ni Pang Duterte, yung Coke Zero. Itatay Digong talaga. So yun lang kabibig ang ating latest libag-libag for the day. We keep on praying na sana makauwi na si Tatay Digong sa Pilipinas, and I'm sure it's a big celebration talaga kung mangyayari yan. Soon, malapit na yan. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usapan. Bye everyone! See you next time!